Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bagong silang na sanggol, tinangay umano ng nagpanggap na nurse sa isang ospital sa Lingayen, Pangasinan. 2 patay, 3 sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Hilaga at Gitnang Luzon. One Pangasinan Transport Federation kinukonsidera ang pakikiisa sa malawakang tigil pasada sa September 18. At iba't ibang wild creatures at pinaniniwalaang fossils, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Isang bagong silang na sanggol ang tinangay umano ng nagpanggap na nurse sa isang ospital sa Lingayen, Pangasinan. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Hindi maipaliwanag ang bighating nararamdaman ng mag-live-in partner na sina Romeo Carpio, 42 anyos, at Rosel Pablo, 39 anyos, residente ng Barangay Kanawalan, Binmaloy, Pangasinan. Nang dumulog sila sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng pahayag sa mga otoridad ukol sa umano'y pagdukot sa kanilang bagong silang na sanggol sa mismong loob ng Lingayen District Hospital alas 2 ng hapon kahapon. Base sa pahayag ng inang si Rosel sa pulisya, may nagpanggap umanong babaeng nurse na nakasuot ng green na scrub suit at itim na face mask na pumasok sa obigay ni Ward. Kinuha ng babae ang sanggol sa kasinabihan si Rosel na sasailalim sa blood test ang kanyang anak. Pero mag-iisang oras na raw ay hindi pa ibinabalik ang sanggol. Nang beripikahin sa OB nurse, hindi naman daw isinailalim sa blood test ang kanilang anak na isinilang noong September 10. Kasi naka-scrub suit and everything was planned. So with the time, with the date, na alam nila kung paano lalabas, kung anong araw lalabas, kung anong oras lalabas. So it was already a plan. So siyempre, nung sinabi nung yung nagpanggap na nurse na kukuhanan daw ng dugo, binigay yung bata. Wala umanong CCTV sa lugar at wala rin daw gwardiya noong oras na mangyari ang insidente. Through our investigation, meron naman po tayong provincial security. But siguro, nagkulang lang po yung nagro-robing talaga. Hindi lang sila nakita, visible during that commission of the crime. And I hope that the hospital as well knew their lapses and learn from this situation, and the director of the hospital as well talked to us na they will also do their best to makipag-coordinate po. May initial lead na raw ang PNP upang matukoy ang suspect pero tumanggi muna silang magbigay ng karagdagang detalye upang hindi makaapekto sa investigasyon. Isa lang po muna yung focus natin, to recover yung bata at magtulugan tayo kung sinong mananagot. Tinungo ng GMA Regional TV ang Provincial Health Office upang kuhanan sila ng pahayag pero wala raw handang magsalita. Pero sa isang pahayag na pinost sa Facebook page ng Pangasinan Provincial Government, ipinag-utos na ni Governor Ramon Gico III ang mabilis at masusing investigasyon sa insidente. Tiniyak ng gobernador na gagawin lahat ng mga otoridad upang matuntun ang kinaroroonan ng nawawalang sanggol at mapanagot ang sinumang responsable sa krimen. Nagipag-ugnay na rin ang pamunuan ng Provincial Hospital Management and Services Office sa Lingayen Police at Pangasinan Police para sa investigasyon. Tinayag din ng PHMSO sa mga magulang ng sanggol na gagawin ang lahat ng posibleng hakbang upang maresolba ang kaso. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Wasak ang 2 motorsiklong ito matapos magsalpukan sa Barangay Poblasyon, Mangaldan, Pangasinan, gabi noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, galing San Fabian, Pangasinan ang isang rider habang galing naman sa Mangaldan ang isa. Ayon sa PNP, malakas ang ulan sa mga oras na yon at posibleng nadulas sa daan ang mga rider na nagresulta sa kanilang head-on collision. Sugatan ang 2 rider na agad dinala sa ospital. Nasa maayos na silang kondisyon. Nakapag-usap na rin ang 2 panig at napagpasahan na wala nang maghahain ng reklamo. Pagdoble ingat po talaga ang ating mga motorista kasi tumataas po talaga yung vehicular traffic incident natin at talagang alarming po talaga yung mga na involved, special po yung mga motorcycle. At in-encourage po natin na magsuot po sila ng mga
protective shield sa kanilang katawan. 6 na taong gulang na batang lalaki nalunod habang naliligo at nangunguha ng tulya sa Angalacan River. Naka-alerto Sandy Salvacio. Malambing na bata kung ilarawan ng kanyang mga magulang ang 6 na taong gulang na si Romeo de Guzman Jr. ng Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Kaya labis ang kanilang paghihinagpis sa sinapit ng kanilang anak. Wala ko na siya, wala pangarap pa niya. Alas 2 ng hapon noong Sabado, nagkayayaan si Romeo Jr. at ang kanyang nakatatandang kapatid kasama ang 2 pang pinsan na maligo at manguha ng tulya sa Angalacan River sa bahagi ng kanilang barangay. Subalit hindi raw nila kabisado ang lalim ng ilog at napunta sa malalim na parte si Romeo Jr. hanggang sa tinangay ng agos ng ilog. Hindi ko matanggap na gano'n yung anak ko. 3 to 4 hours na sa tubig yung anak ko. Gusto siguro humingi ng tulong yung anak ko. Wala kaming nagawa ng asawa ko. Nililigtas ko po siya, hindi ko po na siya naligtas. Yung kamay niya, nagawakan na kami, hindi ko na siya nahawakan. Pagkatapos nalunod na, doon na sa ilalim. Katuwang ng PNP ang BFP at MDRRMO at iba pang otoridad sa retrieval operation. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga magulang na laging bantayan ang mga anak upang makaiwas sa mga ganitong pangyayari. I-guide pa rin natin sila na mag-ingat or kung maaari is wag na lang silang pabayaan na sila lang yung pupunta. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, One Pangasinan Transport Federation kinukonsidera ang pakikisa sa malawakang tigil pasada laban sa korupsyon sa ating bansa sa September 18. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kung dati raw ay palaging sinasabi ng One Pangasinan Transport Federation, ganoon din ng ibang transport group sa Pangasinan na sila ay hindi makikiisa sa transport strike o sa may tigil pasada. Ngayon daw na ang issue ay ang korupsyon sa bansa, kinukonsider raw nila ngayon ang pakikiisa sa nationwide transport strike. Inanunsyo ng grupong Piston ang ilulunsad nilang tigil pasada sa buong bansa sa September 18 bilang protesta sa malawakang korupsyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Karaniwang hindi nakikiisa ang One Pangasinan Transport Federation, ganun din ang iba pang transport group sa Pangasinan sa mga panawagan ng tigil pasada sa NCR, ganun din sa ibang panig ng bansa. Pero dahil na rin sa lumalalang korupsyon sa bansa, partikular sa maanumalyang flood control project, ay pinag-iisipan o kinukonsider ng One Pangasinan Transport Federation na makiisa sa tigil pasada. Dapat na rin kaming makialam kasi unang-una lahat ng mga nilalagay namin sa tangke namin na mga krudo, may karapatang buwis po yan. Handa raw isakripisyo ng ilang tsoper sa Dagupan City ang isang araw na walang kita para lang may paabot sa gobyerno ang kanilang pagkadismaya sa matinding korupsyon sa bansa. Kung halimbawa, madam, kung anong yung ikakabuti, madam, yun din kami, ma'am. Sakripisyo ng Opo. Handa kayo magsakripisyo, sir? Opo, ma'am. Kung nga yung ikakaganda ng ano natin dito, yun. Ano naman kasama namin, ganoon din. Pero sir, handa kayo magsakripisyo? Opo. Oo, dahil Sobra ng korupsyon. Kagaya ng transport group, dismayado rin ang mga mananakay o commuters sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Pero sana raw ay isaalang-alang ng transport group sa probinsya ang kapakanan ng mga maapektuhang commuters sakaling magkaroon ng tigil pasada. Maapektuhan din yung mga driver po ng papasahirong jeep. Opo. Pasahero? Opo. Oo, walang masasakyan. Opo. Kaya mas mainam sana na pag ano yun yung mga pampasadang jeep, mga transportation. ayon sa OPTF, isa sa alang-alang din nila ang sentimiento ng mga mananakay. Pero ang kanilang desisyon daw ay nakadepende sa desisyon ng nakararaming tsoper sa probinsya. Sakali naman daw na makisa sila sa tigil pasada sa Huwebes, ay tiniyak nilang maaga nila itong ipapaalam sa LTFRB Region 1. Sa ngayon, wala pang pahayag ang LTFRB Region 1 kaugnay rito. Pero sa naunang pahayag ng ahensya, kung sakaling may mga planong tigil pasada, ay agad silang nakikipag-ugnayan sa mga LGU para mag-provide ng government service vehicle na magagamit ng mga commuter sa bawat bayan. Chris, as of 5 p.m. ngayong araw ay wala pa naman doon nakikipag-ugnayan ng mga opisyal mula sa transport group sa national, gaya ng ACTO at ng Piston sa transport group dito sa probinsya ng Pangasinan. Pero ayon sa kanila, posible daw na hanggang bukas ay merong makipag-ugnayan sa kanila
from National. At sakali man daw na merong makipag-coordinate sa kanila, ay agad nilang kakausapin at pupulungin ang mga miyembro ng transport group sa Pangasinan para pagdesisyonan kung sila ba ay makikiisa sa transport strike sa Huwebes, September 18. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Kasunod ng malakas na pag-ulan, rumagasa ang baha sa pababang bahaging yan ng Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet. Kaya ang mga residente hindi makadaan sa kalsada na tila naging waterfalls na. Kwento ni News Cooper John Rich Elwas Gomez, bumabaha talaga sa kanilang lugar tuwing malakas ang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at easterlies ang nagpaulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon nitong weekend. Nananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Nakatawid na ito sa kalupaan at nasa bahagi na ng West Philippine Sea. Huli itong namataan 260 kilometers kanluran ng Coron, Palawan. Ayon sa Pag-asa, posibleng makalabas na ito sa PAR sa mga susunod na oras o maaring bukas. Patuloy din ang ihip ng easterlies na posibleng magdala ng thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya pero bahagyang mababawasan ng ulan paglalim ng gabi. Posible rin ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaki sa San Jose del Monte, Bulacan, patay sa pamamaril. Tutukan sa report. Binulabog ng sunod-sunod na putok ng baril ang bahaging ito ng Barangay Graceville sa San Jose del Monte, Bulacan. Mag-aalas 6 ng umaga noong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang lalaki na nagpaputok ng baril habang nakahiga katabi ng nakatumba niyang motorsiklo. Masdan na may isa pang motorsiklo sa tabi nito kung saan nakahiga rin ang isang lalaki na tila humihingi ng tulong. Kumuha siya ng baril at pinaputukan ang lalaking naunang nakunan ng CCTV. Ang kasama naman ng lalaking tila humihingi ng restback, lumapit sa biktima at malapitan siyang pinagbabaril. Kinuha pa niya ang baril na dala-dala ng biktima. Itinayo ang motorsiklo at mabilis silang tumakas. Dead on the spot ang 35 anyos na lalaking biktima na nagtamo ng hindi bababa sa 6 na tama ng bala ng baril sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Unang naaresto ng pulisya sa isang ospital sa Santa Maria, Bulacan ang 41 anyos na sugatang sospek. Nagtamo siya ng tama ng bala sa dibdib. Naaresto rin ang 2 niyang kaanak na nagdala sa kanya sa ospital na ayon sa pulisya kasabwat umano sa pamamaril. Itinanggihan ng mga sospek. Kalaunan nahuli rin ang 2 pang kasamahan nila. Isa ay nagsilbing lookout habang ang isa pa ay nagmaneho ng motorsiklo papunta sa lugar. Ayon sa mga pulis, nakuha sa kanila ang 2 baril na kargado ng mga bala. Ayon sa pulisya, paghihiganti ang nakikita nilang motibo sa krimen. Ang biktima raw kasi, binaril umano ang isa sa mga sospek 2 linggo na ang nakararaan. Kung isa sa suspect natin, yung at large po, meron po silang alitan netong biktima na kung saan binaril netong biktima itong suspect ngunit hindi natamaan kaya gumanti lang po itong mga suspect. Mahaharap ang 5 naarestong suspect sa reklamong murder habang ang 2 sa kanila ay may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy namang tinutugis ng PNP ang isa pang gunman na nakalitan ng biktima at nakita sa CCTV na malapitang nagpaputok sa kanya. CJ Torida, 1 North Central Luzon. 2 patay habang isa ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Hilaga at Gitnang Luzon. Narito ang report. Nasawi ang 24 anyos na lalaki matapos ma-hit and run ng wing van sa Barangay Sidawen, Santa Cruz, Ilocos Sur madaling araw noong Sabado. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, patawid sa kalsada ang biktima na mangyari ang aksidente. Patuloy ang backtracking ng pulisya sa mga CCTV footage sa kalapit bayan upang matunto ng sasakyan at matukoy at mapanagot ang driver nito. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima.
Patay ang 20 anyos na lalaki matapos sumalpok ang minamanehong tricycle sa kasalubong na truck sa barangay Tampawan, Gimba, Nueva Ecija. Sa investigasyon ng pulisya, napunta raw ang tricycle sa linya ng truck. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 23 anyos na driver ng truck na tubong barangay Banitan. Mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damages to property ang driver. Wala pa siyang pahayag. Sugatan ng 23 anyos na lalaking rider matapos mabangga ng SUV sa bahagi ng National Highway sa barangay Magsaysay, Bambang, Nueva Vizcaya kagabi. Sa video, makikitang nakahandusay sa kalsada ang rider na nagtamo ng sugat sa katawan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang SUV sa sinusundang sasakyan pero sakto naman ang pagdating ng kasalubong na motorsiklo. Ligtas naman ang driver ng SUV na mahaharap sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag. Nagpapagaling sa ospital ang rider. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Sa isang Facebook post, inihayag ni Mayor Benji Magalong na walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon na nagbitiw na siya bilang alkalde ng Baguio City. Base sa official statement ni Magalong, nananatili siyang alkalde ng Baguio kung saan nakatuon ang kanyang paninilbihan sa lungsod. Bagamat itinalaga si Magalong bilang Special Advisor and Investigator ng binuong Independent Commission for Infrastructure upang tumulong sa investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects, hindi raw ito makakaapekto sa kanyang mandato bilang alkalde. Prioridad pa rin daw ng alkalde ang pagsisilbi sa mga taga-Baguio. Maiingay na tambucho ng mga sasakyang dumadaan sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan, inirereklamo ng mga residente. Narito ang report. Tabing kalsada lang ang bahay ni Jomar Solomon sa barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Gabi-gabi nilang problema ng kanyang pamilya ang pagdaan sa kalsada ng maingay na mga sasakyan, lalo na ng mga motorsiklong may maingay na tambucho. Madalas daw sila nagigising tuwing hating gabi dahil sa ingay ng tambucho ng mga dumadaang motorsiklo. Ma'am, pag natutulog ka na hating gabi, dumadaan, umaarurot, kahit hindi hating gabi. May dumadaan ng mga motor, kotse, siyempre ma'am, nakakistorbo ng tulog. Pulihin para huminto yun. Ang problemang ito, idinulog na ng mga residente sa konseho ng barangay. Maingay talaga, may nag-complain. Kaya ang ginawa namin, yung mga dumadaan na nakamotor, na maingay yung tambucho, kinakausap namin sila na alisin na yun. May mga tanod at kagawad na naka-duty sa gabi para i-monitor, sitahin at patawan ng multa ang mga motoristang lumalabag sa ordinansa. Pwede naming i-report po sa police station at kakausapin po sila. First offense, 1,500. Second offense, 3,000 hanggang ma-confiscate nila yung license nila para hindi na sila makapag-drive ng motorcycle po nila. Tinukoy rin ng mga opisyal ng barangay ang mga residente na nagmamay-ari ng mga motorsiklo o sasakyan na may maingay na tambucho. Isa-isa na silang kinausap. Pakiusap ng otoridad sa mga motorista na sumunod sa umiiral na ordinansa para hindi makaperwisyo sa mga residente. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kalabaw at iba pang gamit pansaka hatid sa mga AITA beneficiaries sa Capas Tarlac. Silipin sa report. 50 kalabaw ang ipinamahagi ng DSWD sa mga AITA beneficiaries sa Barangay Maruglo, Capas Tarlac. Bahagi ito ng pag-abot program ng ahensya. Bukod sa kalabaw, nabigyan din ng gamit pansaka ang mga beneficiaryo tulad ng hand tractors, tiller cultivator at knapsack sprayer. Aabot sa 579 na magsasaka ang nabenepisyohan sa programa, kung saan 521 sa kanila ay katutubo o indigenous people. Sitaw, okra, talong at patola. Mapapakantakan na nga ng bahay kubo sa dami ng ani ng mga katutubong AITA sa 10 ektaryang sakahan ng Florida Blanca National Agricultural School sa Pampanga. Ang mga ani ay bunga ng mga binhing ibinigay ng provincial government noong mga nakarang buwan bilang bahagi ng Food Sustainability at Livelihood Program. Kabilang pa sa mga nakatinim sa farm ay palay, sili, mani, mais, kasaba at sweet potato. Layon nitong matulungan at mabigyan ng hanap buhay ang mga AITA sa pamamagitan ng regular na pamamahagi ng seedlings at fertilizer. Wala na pong ginagawa sa bahay pagkapasok po ng mga anak. Kaya po sumali po ako sa nag-volunteer po ako sumali magtanim. May
extra income ka rin na pwedeng tumulong ka rito. Bilang suporta, bahagi ng mga inaani ng mga AITA ay binibili ng Kapitolyo na ginagamit naman sa mga feeding program. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Beep, beep, beep sa ating mga motorista, may taas presyo muli. Bukas po yan sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng Shell, Sea Oil at Clean Fuel, 50 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 10 centavos naman ang itataas sa presyo ng gasolina at may dagdag din na 10 centavos sa kada litro ng kerosene, ang Shell at ang Sea Oil. Ika-5 sunod na linggo na po yan na pagtaas sa presyo ng diesel, habang ika-4 naman sa gasolina at kerosene. High-value target drug personality timbog ng PIDEA sa search warrant operation sa Baguio City. Narito ang report. Timbog ang isang top regional target drug personality sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa isang hotel sa Barangay Paratong, Santa Catalina, Ilocos Sur, pasado 2:00 ng hapon kahapon. Kinilala ng otoridad ang suspect na si Maria Rosario, 33 anyos, isang local singer at entertainer, residente ng Barangay 7, Vigan City. Huli rin ang umano'y kasabwat ng suspect na si alias Rocky, 42 anyos, isa ring musician at residente ng Barangay Lungog, Narvacan. Nakuha sa operasyon ang 5 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Maharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Nasamsam sa search warrant operation ng PIDEA Cordillera ang tinatayang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Purok Magsaysay, Luwakan Proper, Baguio City gabi noong Biyernes. Aabot sa 15 gramo ng hinihinalang iligal na droga ang nakuha mula sa 49 anyos na sospek na tubong Pasig pero kasalukuyang naninirahan sa lugar. Nakuha rin sa operasyon ng ilang drug paraphernalia. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang sospek na haharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala pang pahayag ang sospek. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Unified National Hotline 911 aktibo na sa Bangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Formal nang ipinatutupad sa Bangaldan, Pangasinan ang paggamit ng Unified National Emergency Hotline 911. Layon ng hotline number na pag-isahin ang akses sa mga serbisyo ng pulis, bumbero, medikal at iba pa upang mapabilis ang pagresponde sa mga emergency case. Nakahanda na raw ang Bangaldan Police na tumanggap sa mga tawag anumang oras. Kabilang din sa paghahanda ng pulisya ang pagbuo ng 4 na Border Control Points o BCP sa 4 na boundary barangays upang masigurong may pulis na nakaabang at mabilis silang makapagresponde sa tawag. Dito po sa Bangaldan ay strategically kinalat po natin mga kapulisan sa mga border control points at talaga pong para po maabot namin yung 5 minutes response time. Lahat po ng mga entry from 4 po na exit and entry ay ano po yung ating mga kapulisan. Pinaigting din ang police visibility sa bayan. Maganda rin yun, madam. Halimbawa, pag may nangyaring disgrasya sa daan, mabilis. Misipindi yung mga kapulisan, putin mga na disgrasya para madaling maitakbo sa paggamutan. Paalala ng PNP, gamitin ng maayos ang hotline upang hindi makaantala sa mga taong tunay na nangangailangan. Encourage ko po yung ating mga mamamayan na kung kailangan po ng police assistance, just dial 911 po, then press 1. Darating po kang mga police in 5 minutes response time po. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Sinibak na sa pwesto ang 3 pang tauhan ng Department of Public Works and Highways kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects. Yan ay sila dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating Construction Section Chief JP Mendoza at accountant na si Juanito Mendoza.
Batay sa desisyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, perpetually disqualified o hindi na pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang tatlong naka-assign sa DPWH Regional 3 o Region 3 Regional Office. Nauna na rin silang sinampahan ng mga reklamong kriminal na graft, malversation at paglabag sa Government Procurement Act. Sinisikapang kunin ang pahayag nila Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza kaugnay sa kanilang pagkakasibak. Iba't ibang wild creatures at pinaniniwalaang fossils makikita sa Oning Cave sa Lasam, Cagayan. Ating pasyalan sa report. Coral fungi, milk cap mushroom, scarlet cap fungi, polypore fungus. Ilan lamang ito sa mga klase ng exotic food na maaari ring gawing gamot ang makikita sa Oning Cave sa barangay Sicalao, Lasam, Cagayan. Ang tinaguriang last ecological frontier ng bayan. Hindi raw madaling mapasok ang kuweba. Ayon sa Cave Explorer, isa ito sa mga itinuturing na pinakamahirap pasukin mula sa 10 kuweba na matatagpuan sa naturang bayan. Nakita po natin na ito yung pinakamasikip at pinakamakipot po na kuweba dun sa 10 kuweba na matatagpuan sa ating bayan. Sa loob ng kuweba makikita ang iba't ibang stalactites na glands and fossils-like formations. May mga naninirahan din na ilang wildlife species gaya ng scorpion at long-tailed macaque. May mga nakita ring eggshells ng hindi pa malamang hayop. Nakamamangha rin ang mga makikitang gills formation at prehistoric trilobite fossil na hinihinalang mula pa sa Paleozoic era. Hindi po tayo sure doon kasi hindi naman po tayo eksperto or connected sa paleontology or archaeology. So maaaring pwede po tayong magpasama sa mga eksperto upang makita po talaga yung kung ano po yung mga nakita natin sa loob kasi they resemble as parang mga animal remains. Ipinangalan sa isang lokal ang kuweba na pinaniniwala ang unang nakapasok rito. Sa likurang bahagi ng kuweba, matatagpuan ang isang ilog. Bagamat wala pang nakakasubok pero ito raw ang lagusan upang mapasok ang main chamber ng kuweba. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang pagdiskubre sa lugar upang malaman at masuri ang mga nakamamanghang matatagpuan sa loob ng kuweba. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.